Nasa likuran mo. Uy. Uy. Ayan po mga kadol. So nandito po tayo sa ilalim ng punong kawayan mga kadol. No? Patuloy pa rin tayo no, sa pagtugis ng mga elemento. So kasama natin si Budokyo mga kadol. Dalawa lang po kami ngayon. So yun po mga kadol. No, isang pong ito po yung ano mga kadol. Ito po yung pinapasukan po namin na marami pong punong kawayan. Is ito po yung ano ba, parang katabi o sa likuran ng kung saan po kami nag-explore ni Budokyo na marami po kami nasagupa. So yun po no? So yun ng mga elemento mga kadol ay hindi natin na makikita no? Kapag sabuyan po natin yan, ano lang, kusa lang po yung mawawala no? Dahil wala talagang elemento po mga kadol na makikita natin no. Kasi ano po sila, parang may kapangyarihan po sila mga kadol. Hindi kagaya natin, pero may kakayahan po sila na pumapasok sa tao. Yung mga marami nagtatanong bro na nakakita yun. Hindi naman yan nakikita. So yung mga elemento po ay hindi po talaga iyon nakikita dahil sila ay mga espiritu. So wala po silang katawan. Maliban na lang kung gagamit sila ng katawan ng hayop O tao. Yung sinasaniban nila ba, yun yung ginagawa nilang kasangkapan para magawa nila yung gusto nilang gawin, gamit yung katawan ng hayop o ano man lang yung gagamitin nila. Pero yung mismong sinasabi nating elemento na masama, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo talaga yan makikita. Kasi nga espiritu, walang katawan, hindi yan nakikita. So yun po mga kadol. So ito po ay mga kadol yung nirequest po niyo na ipakita po natin yung tiyanak. So sila po mga kadol na yung mga nilalang na yan is hindi talaga yan makikita. Lala. Ayun bro. Parang may ano ba? Parang may tumalon. Tumalon? Pero walang boses. My God, dito tayo. Ito mga kadol, parang mayroon nang nagano. So, yun, sobrang hilan po talaga dito kasi nandito po tayo sa lalim ng punong kawayan. So, yung una po mga kadol, habang nagkwentuhan po kami ni Budokyo at yung mga sinasabi po sa unang mga katigulangan or mga lolo po namin, yun, kung ano po yung sinasabi po nila na mga kakabalagan po dito po sa mundo ng mga tao ay sinasabi po namin ni Budokyo. Yung nagpintuhan po kami. So ito pong area na ito mga kadol, ito po yung katabi or likuran kung saan po kami nag-i-explore yung nakarang gabi. So bro, Parang tahimik naman dito bro. so kanina parang may tumatalon. Iwan ko siguro hayop yun. Mga hayop yata dito. Tahimik dito ngayon. Kaso nga lang, may kunting ulan kasi umuulan kasi.
medyo hindi lang gaano malakas yung ulan. Alam mo ba bro, kapag umuulan bro, Bakit bro? Hindi ko alam bro. nagsilabasan yung mga elemento bro. Oo. Kapag umuulan, kadalasan dyan, santil mo. Oh, la. Bro, ano ba yung story sa santil mo bro? Or sabi sa mga katigulangan? Kasi hindi ko pa ano ba? Yung santil mo bro, yun po yung yung nagliliyab, nag-aapoy ba, na lumilipad. Kadalasan nangyayari yan bro kapag merong namatay. Tapos? Lalo na yung namatay bro, yung pinaslang siya, yung pinatay ng walang hustisya. Oh, Yung ganon. Kadalasan nagsasantil mo yun. Kaya pala bro na dito sa bundok na ito bro, na mayroon po akong nakita ba na sa Tagaytay bro, sa bundok, sa tuktok ng bundok. Tapos akala ko yung bahay na nasusunog, hindi pala. Ang apoy na lumulutang at parang lumilipad bro. Oo. Tapos pawala-wala sa baganon, palaki yung apoy, tapos biglang lumiliit. Ganon ba? Akala ko bro, ano yan? Sulo ba? Ano yun? Yung santil mo, kadalasan kasi natin nakikita bro, yung santil mo ay yung kulay niya, yung kulay ng apoy, yung may pagka-dilaw, pula, may pagka-pula. Pula, oh. Minsan nagiging kulay blue din yan. Oh my Blue. goodness. At pag ano na yan, pag yung kulay blue na santil mo, kapag ano na siya, kapag malapit na siyang mawala, maglaho yung santil mo na kulay blue, magiging puti mo na yan. Pagkapalit siya ng kulay, puti, napakaliwanag na puti, tapos liliit ng liliit hanggang mawala siya. Ganun po yung santil mo. Iba't iba po kasi yung santil mo. Base po yan sa ano bro, base po yan sa experience ko, kasi nakakita na ako ng santil mo. Kasi ako bro, nakakita talaga ako, pero yung nasa isip ko lang, sa ano ko, hindi santil mo. Kasi nandun sa bundok eh. Tapos yung makita po natin, siguro may tao nakatira o may doon. Pero nagtaka lang ako, bakit siya lumilipad? Palipat-lipat ng area. Ako nakakita na ako santil mo bro na sobrang lapit. Oh my God. Dito ako at ayan, yung punong kawayan na yan. Bro, ganun. matinding ang balahibo ko bro. Ayan na naman eh. Iba na naman yung pakiramdam mo makiting. Hindi iba talaga dito bro. Ganun kalapit mang bro. Dito ako nakatayo. Dito. Tapos yan, yung kawayan na yan. Ganyan kalapit yung santil mo. Ganun po ba? Yung santil mo na yun, sa puno ng niyog yan. At hindi yun, iba din yung sinasabi ko yung kulay blue. Yung santil mo, yung ordinaryong santil mo, yung kulay apoy ba? Yung apoy siya. Napakalaki. Laki ng bahay or dili. Punong kawayan. Yung apoy niya, kasing laki na, malaki konti sa bola ng basketball. Tapos, nakaapoy siya, nakasindi. Tapos, nung tiningnan namin, 4 kasi kami nun, ang bilis niyang, hindi, yung bilis niyang, tumaas, lumipad, pumaibabaw ba, makyat doon sa puno ng niyog, ang bilis. Hindi ba na nasunog bro? Para siyang sulo talaga. Yung meron pang nakatagak-tagak na ano ba. Kapag ganito bro ba? Siyempre, apoy. Tapos kapag malapit po dito, siyempre masusunog yan kasi apoy eh. Yun yung hindi ko talaga masagot bro dahil kasi yung una ko yung my God. Yun bro. Ano yun? Meron yung dito mga ka-explore. Oh my God. Meron na nagpaparamdam sa paligid. Malaki pang buwan mga kadulo. Hindi siya dito maliwanag yun. Ano ba yun bro? Ano ba yun? Iwan ko. Hanapin natin bro.
sinasabi mo, yung tanong mo bro, nasusunog, hindi ko pa masagot yan bro dahil noong nakita namin yun, apat kasi kami nung magpipinsan. So nung nakita namin, maliit pa kami nun, bata pa kami, kaya nasitakbuhan kami. Yung sinilas at dala naming galon ng tubig, naiwan talaga bro. Umuwi kami ng bahay nang walang dala dahil sa sobrang takot namin. At yung pinsan ko na nagsitakbuhan kami, yung pinsan ko na nahulog doon sa tunaan ng Kabaw. Oh my God. Yung putikan ba, yung kung saan naliligo yung kalabaw, yung putikan, tunaan po yan sa amin, Ulunangan. Doon nahulog yung pinsan ko doon, kaya kahit ako naman bro, kapag sobrang nakakatawa. Tapos pag uwi sa bahay, nako, wala pang tubig, naiwan yung mga galon namin, sobrang namin, takbo namin, nakita namin isang tilmo. Pero ngayon, mukhang wala na, iwan ko kung meron pa bang santilmo sa panahon ngayon. Kasi simula nung nag-explore tayo bro, hindi tayo nakakakita. Hindi talaga kami nakakita ng santilmo ngayon. Ano pa lang, nung huli ako nakakita ng santilmo, ano pa ako nun, grade 1 po. Sobrang tagal na po. So, ano na ako ngayon? Grade 2 na. Ilang taon ka na bro? Hindi, grade 1 po ako nakakita ng santilmo. Pero ngayon ilang taon ngayon ako, 34 na ako. Oh my Diyos. So, sobrang tagal ng panahon na yon. Ano bro, 1 year pa lang yung gap natin bro, no? Bakit? Ilang taon ka na ba? 33 naman ako bro. 33 ka? Akala ko ba, ano ka pa? 28 o 29? 23 na ako bro. Yun bro, bago lang ako nag-33. Uy, hala. Mayroon talaga, no? Mayroon talaga. May. Anong klase kayang elemento to? Parang ngayon nandito. Mayroon talaga. Uy! Ito bro. Uy! Tiyanak bro! Oh my God! Uy! Nakikinig lang pa sa atin bro. Tulungan natin yan bro. Yung asin. Ito ya. Uy. Sagabal to bro, pag pahamak tayo ng kawayan na to, baka madali tayo ng tiyanak. Paano? Tulungan natin? Tulungan natin yan. Baka nakalipat siya. Mga kadol lang dyan, nagtatago lang. Mayroon talaga bro. Sige, tiyanak, sumugod ka. Saan banda yun? Ayan o. Sa likod mo! Uy! Okay bro, sa likod mo bro.
Bro, nandun sila sa unahan, bro. Ano? Oh! Hirap tayo makaakyat dito, bro. So yun mga kadol, oh. Nandun po sa likuran po natin. Yung sa unahan po mga kadol. Hindi lang siya agad makaakyat po si Budokyo. Ayan. Kailangan madali natin. Bro, wala na bro. Huwag mo ubos yun ha. Wala tayong pagkontra kapag maubos yung asin natin. So yun po mga kadol. So bilas ang nahimik, nagmasid pala sa amin mga kadol at nakikinig po sa usapan po namin ni Budokyo. Alam mo ba yung hayop na parang pusa? Yun yung nakita ko doon, na natamaan ko ng itak. Parang pusa. Pero Baka, boses bata siya. Parang agoy, pusa siya. Tiyanak siya. Ha? Tiyanak pa rin. Kasi ano yan? Ano yan ba? Palipat-lipat ng anyan yan. Or busis. Yung umiiyak na bata. Tapos, nung nakita ko, hindi naman bata. Hindi bata. Hayop. Parang pusa siya. Ganon din. Pwede yan siya mag-transform bro. Talagang ano siguro, no? Parang yung ginagamit nila yung iyak ng bata. Yan yung ginagamit nila. Para panglinlang ba? Panglinlang yan. Akalain natin bata. Pero ano pala, delikado pala dahil mapanganib pala yun. Mga panganib. Hindi dapat pala nilalapitan kasi kapag nakarinig tayo ng iyak ng bata, siyempre hanapin natin yung lalapitan para ano ba, tulungan, sagipin. Ang hindi natin alam na nilinlang lang pala tayo. Oo, nilang pala tayo. Yun ang delikado bro. Isa pala yung hayop na pwedeng umatake sa atin at mapahamak tayo. So, nasugatan ko siya kanina tapos ano siya? Agoy, hanapin natin. Nakatakas siya ba? Nakatakas. Siyempre, may dugo yan. Natamaan kaya ni sa itak. Oo, sa itak. Natamaan ko. Yun ang hanapin natin kung saan siya patungo. Sundan natin. Sundan natin. Tara. Sundan natin. Yun mga kadol. Sundan lang natin yung dugo. Bakas ng dugo. So yun mga kadol, natamaan po yung Budokyo. Siyempre, may dugo yan. Yun ang hanapin po namin at susundan po namin. So, para maano yung mga kadol ba, totoo po yung sinasabi ng Budokyo na natamaan. Yung hanapin natin, no? So yun mga kadol.